Magandang umaga po sa ating mga ka-Health Matters ng Baguio Chronicle. Ako po si Dr. Jonas Sharma, isang family doctor dito sa Baguio. Ngayong episode, pag-uusapan natin ang problemang halos lahat ng Pilipino o tao ay nakakaranas, ang sakit ng ulo. Ilan sa inyo ang nagsabi na, siguro kulang lang ito sa tulog o stress lang ito? High blood na kaya ito? Tiisin ko na lang. Pero saan ba nakabase ang mga ito? Ayon sa isang survey sa mga opisina sa Pilipinas, humigit kumulang 17% ng working Pinoy ay may headache disorders. At dahil dito, umaabot sa halos 27,794 kada taon ang nawawalang productivity ng bawat tao. Kaya po, mahalagang tanong, kailan ito isang bagay na pwedeng isapagsawalang bahala o isang normal na bagay lamang? At kailan ba ito isang emergency? Linawin natin sa simpleng paraan. Unang dapat tatandaan, hindi ang utak mismo ang masakit. Wala kasing pain receptors ang brain tissue or ang brain matter. Ang sumasakit ay ang mga sumusunod. Una, ang mga ugat at nerves sa loob ng bungo o cranium. Pangalawa, mga muscles sa noo, sentido, batok, at leeg. Kasama na rin dito ang mga sinuses. Kapag ka na-irritate ang mga bahaging ito, doon tayo nakakaramdam ng sensation na kung minsan ay isang headache o isang masakit. Ang mga pangkaraniwang uri ng headache, una dito ay ang tinatawag nating tension headache na animoy may goma sa ulo na pumipisil o pumipiga. Ito po ang pinakapangkaraniwang uri. Madalas, ito ay dulot ng stress. May tatlong uri po kasi ng stress. Physical stress kung saan madalas ang tao ay pagod, puyat, o hindi man kaya may sakit sa kanyang katawan. Pangalawa ay ang emotional stress. Yung mga sama ng loob, yung mga ganong uri, o hindi man kaya problemang personal. Ang pangatlong uri ng stress ay ang psychological stress. Ang labis na pag-iisip at pag-aalala. Kung minsan naman, nagsasabay-sabay ang tatlong uri na ito. Ano ba ang pakiramdam? Parang may humihigpit sa noo, sa gilid, o sa likod ng ulo. Kadalasan, kaya pa rin namang magtrabaho. Pero kung minsan, lumalakas din at nakakaperwisyo na. Ang pangalawang uri ng headache ay ang tinatawag nating migraine headache. Ang migraine ay hindi simpleng sakit ng ulo. Sa Pilipinas, tinatayang 7.9% hanggang 17% ng mga Pinoy ang apektado. Mas karaniwan dito ang kababaihan. May dalawang uri ang migraine headache na common. Una ay ang classic migraine. Ito po yung uri na may aura bago sumakit ang ulo. Ang mga halimbawa po ng aura ay ang flashing lights, ganon, parang zigzag lines na nakikita o pamamanhid sa katawan o minsan panghihina ng parte ng katawan. Yan ay dumadating bago magkaroon ng sakit ng ulo.
Ang pangalawang uri naman po ng migraine ay yung walang aura. Ang karaniwang sintomas ng migraine headache ay pumipintig na sakit, madalas sa isang side lamang. May kasamang nasusuka o nagsusuka, pagkasensitibo sa may liwanag o sa ilaw, sensitibo din sa malakas na amoy, at itong uri ay maaring tumagal ng 4 na oras hanggang 3 araw. Ang common triggers sa Pinoy o kahit na sinong tao, madalas ang nagtitrigger ay ang stress at anxiety. O hindi man kaya ang kulang sa tulog, ang dehydration o pagkatuyo ng katawan, paglipas ng gutom, alak, sobrang kape, MSG o ang tinatawag nating vetsin o bitchin, keso, sobrang kapaguran, malakas na ingay, maliwanag na ilaw, masangsang na amoy, at ang biglang pagbabago ng panahon. Marami pa rin hindi lubusang nauunawaan tungkol sa migraine headache. Kaya tuloy-tuloy ang research dito. Ang pangatlong uri ng headache na pangkaraniwan ay ang headache dahil sa sinusitis. Ito ay kadalasang nagsisimula kapag may matagal ng sipon or may allergic rhinitis, kumbaga yung asthma ng ilong, mga taong laging-laging sinisipon, panay-panay humahatching. Yan po ay may allergic rhinitis at sila po ay prone na magkaroon ng sinusitis. Saan ang masakit? Madalas po sa paligid ng mata, sa noo, sa pisngi, sa tabi po ng ilong. At lumalala ito kapag ang tao ay yumuyuko o hindi man kaya ay naaalog ang ulo, napipisil ang mga sinus areas na nabanggit ko na kanina. Paano ba maiiwasan ang mga ganitong uri ng sakit, lalong-lalo na ang tension headache? Madali pong tandaan, meron pong SEEDS strategy or SEEDS. Sleep, matulog ng 7 hanggang 8 oras. Pare-parehong oras po hangga't maaari. Eat, kumain sa tamang oras at huwag magpapalipas ng gutom. Uminom ng sapat na tubig upang ma-hydrate. Mag-ehersisyo. Maglakad din sa Burnham Park kahit 30 minutes kada araw. At maglaan ng isang diary, i-note ang iyong sariling triggers sa notebook o sa iyong app at nang malaman mo kung ano ang iyong dapat iwasan. At ang stress management. Magpahinga. Huminga ng malalim. May mga breathing exercises tayong makikita sa YouTube para matutunan ito. Maglaan din ng quiet time para sa sarili. Sa gamutan naman, pinakamaigi pa rin pong magpatingin sa inyong doktor. Bakit? Para ma-evaluate ng tama, matukoy ang uri ng headache, mabigyan ka ng angkop na gamot. Iwasan po natin ang basta-bastang pag-self-medicate upang maiwasan ang komplikasyong dulot nito. May mga emergency signs ang headache kapag ito po ay inyong naranasan o naramdaman, pumunta ka agad sa emergency room ng kahit na anong hospital. Kung ang headache ay may kasamang biglang matinding sakit o yung naranasan mong pinakamatinding sakit sa ulo mo, pumunta ka agad sa ER.
Kung may pamamanhid o panghihina, pagbabago sa paningin, lagnat na may kasamang paninigas sa batok sapagkat madalas ito ay senyal ng tinatawag po nating meningitis. Or seizure o yung pangingisay. O hindi man kaya pagkaranas ng isang head injury o kapag ka nasaktan ng iyong ulo pagka nabagok. Huwag na maghintay kapag may ganitong sintomas, tumakbo ka agad sa emergency room. Mga kababayan sa Baguio at sa buong Cordillera, ang sakit sa uso ay karaniwan, pero huwag basta titiisin. Maaring lifestyle lang, pero maari ding senyales ng mas seryosong kondisyon. Makinig sa inyong katawan, sa kanyang senyales na ipinararamdam sa iyo. Magpatingin sa isang doktor kapag ka nakaranas ng ganitong sintomas. Ako po, si Dr. Jonas Sharma, para sa Health Matters ng Baguio Chronicle. Para sa mas masaya at mas malusog na buhay, alagaan natin ang ating sarili. Magandang araw po.